Ayun! So good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 16, 2021 at kulay berde yung ating index pero sabi nga nila is para lang siyang dead cat bounce. Ayan, so nag-green po tayo ng 0.1% and then nag-close po tayo ng 6,559.08 naman. Ayan, so pag-usapan po natin yung ating mga trendy stocks. So ang dami nga pong nag-bounce sa kanila pero hindi naman gano'ng kalaki itong sina dito. PHA, SN, Merimart, Apollo, si BHI medyo maganda yung gain niya, and then si CLI natin pinag-usapan kasi bukod dun sa kanyang upcoming na 123% stock dividends, namimigay na naman siya ng cash dividend naman, and then pag-usapan din po natin yung ating PSCI index. So sa mga bago po dito sa ating review, so wag niyo pong kalimutang basahin yung ating disclaimer sa kanya. So sabi natin, nasa sa'yo po yung decision kung magbabuy, magsisell or mag-hold ka ng stocks kasi very risky nga po yung ating market. Especially ngayon, tumataas po yung ating COVID cases, medyo takot po karamihan ng investors dito sa ating market. Kaya madalas din nating sabihin, yung mga stocks dapat na pinupuntahan natin during this time is yung mga merong malalakas na fundamentals para nga pag medyo nagbago yung kanyang direction, pabagsak yung kanyang direction, hindi ka masyadong kabado sa kanya na hawak mo siya kasi in time na maging maganda yung economy ulit natin, babalik at babalik din naman yung kanyang price action naman. Ayan. So pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. And then sa mga bago po dito sa ating trading channel, so wag niyo pong kalimutang i-subscribe yung ating Palawi Trader na YouTube channel, and then pasadaan mo po yung ating mga uploads dito naman sa kanya. So meron po tayong mga daily uploads guys, yung mga hindi pa masyadong nakakaalam ng ating channel dito sa ating pinaka homepage. So meron tayong mga discussions, technical analysis daily, and then minsan pag meron tayong time is nakapag-vlog tayo with regards naman sa ating mga companies. Ayan. So meron pa tayong section dito dedicated dito sa ating mga companies, at ayun nga, ang latest natin sa kanya is yung Mondinisin po natin na magkakaroon po ng initial public offering. So mga primer pa lang naman yan. So yung mga initial details, nag-apply pa lang naman siya sa ngayon dun po sa ating Securities and Exchange Commission. And then yung inabangan natin sa ngayon, so March 19 is yung pag-list po ng IPO nitong si DDMP REITs naman natin sa kanya. So maging maganda kaya yung first few days ng trading natin kay DDMP kasi sabi nga naman ng iba, medyo mabigat siya kasi 14.7 billion yung ipapasok niya po dito sa ating market. Pero based naman sa mga subscription sa kanya, so oversubscribe po itong si DDMP REITs naman natin, especially dito sa ating COL Financial na broker kasi yun nga, konti lang po yung nakuha naman natin sa kanya. Then pasadamo din po yung ibang section, may mga profit or losses, mga sample trades, yung ating mga technical indicators, and then yung gamit na gamit sa ngayon is yung pong ating risk management naman dito sa ating mga stocks na hawak. Okay? And then, pwede rin follow mo ako dito sa aking mga social media. So, meron tayong Palabi Trader na Facebook account. So, follow mo na lang guys. So, nagpo-post po tayo ng mga informations all about sa stock market dito po sa account na to. And then, ganun din po sa ating Palabi Trader na Facebook page. Sa mga news, kung mahilig ka is dito po sa ating Twitter account. Follow mo na lang siya guys. At ganoon din po, nagre-retweet naman tayo dito ng mga news galing sa ating mga newspapers, doon sa ating mga brokers, or sa mga personalities na binabantayan natin na yun nga, nagbibigay ng informations po with regards dito sa ating mga stocks. So sa ngayon, ang madalas nating makita na mga information po na related, pwede maka-apekto sa ating market is yung hospital occupancy po ng ating Metro Manila. So ang sabi ni Manila Bulletin po natin sa kanya is umabot na nga siya ng critical na rin siguro, no? 70% by end of March according to Okta. So prediction po yan ni Okta Research Group natin. And then meron din dito galing kay Philstar. So medyo alarming siya guys. 2 hospitals in Quezon City are already under critical level in terms of hospital bed capacity for COVID-19 patients. So, yan pa rin yung laman ng ating mga usap-usapan dito sa ating trading market. Kaya tingin natin, kaya hindi masyadong nag-bounce itong si PSEI. Kahit medyo maganda naman yung ating global market sa kanya. And then, pasadama na lang po yung ibang mga information na nilagay natin sa kanya. So, galing naman kay 2Trade Asia, and then yung iba natin sa kanya. So, ito pala, meron siyang deadline extension for DDMPR IPO. Pero until 3 p.m. na lang na March 16. So, overdue na rin to. So, hopefully, na-serve po yung makasama natin na nag-aabil po ng ating DDMP REITs
naman sa kanya. And then, meron tayong ano dito guys, meron tayong Patreon. So, sa mga gustong sumama sa ating membership level, so meron po tayong membership dito. So, kanya-kanya levels yan. Depende sa gusto mong puntahan sa kanya. So, meron tayong mga chat community kung ganun yung gusto mo sa kanya or makasama natin na nire-review natin or kasama natin nagtitrade sa market. And then, meron din naman section na dedicated naman sa mga lectures din sa kanya. Ayan. So, pasada mo na lang po kung ano mo yung meron dito sa ating Patreon account. Basahin mo na lang po yung mga description. Close naman sa ngayon. So, April 2, yung pinaka-opening naman natin ulit sa kanya. Okay? So, punta po tayo dito sa ating PSEI index. So, makita mo, dead cut bounce. So, ang lit ng bounce natin, 0.1%. So, medyo okay sana siya kanina. Pero, yun nga, hindi siya makalampas dito sa around 6,600 level. So, na-establish, medyo malakas na resistance sa ngayon. First day pa lang naman nating dead cut bounce. So, tingnan natin kung makakabawi siya for the next trading days. So, resistance na po natin yung 6,600 na-retest niya pero ayaw niya. And then, baka nga gusto pang bumagsak nitong si PSEI kung marami pa rin negative news na naglalabasan dito sa ating market. So, pwede kaya tayo makadraw sa kanya ng isang downtrending na trading channel. So, pwede siguro, no? Pwedeng ito nag-overshoot lang. Or pag talaga mahina siya, dito mo siya ilalagay sa bandang baba, which is not a good indication kasi medyo mababa na rin yung area na yan. So, tingnan po natin for the coming few days. Sa ngayon, pwede, siguro, ganyan mo muna siya. Meron tayong support sa 6.5 based dito sa downtrending channel. Pero pag ininda pa rin niya yung mga news, negative news dito sa ating market, ang sabi nga natin sa kanya is yung pinaka medyo mas malakas na support natin is nandito sa 6,400 level. At pag nabasag pa rin yan, wala tayong magagawa kundi magantay ulit sa 6,200 level naman. So, ganun pa rin naman, makita mo dito sa ating RSI, pa-downtrend pa rin naman. Plus, yung MACD natin is hindi rin maganda yung pinapakita po niya sa ngayon. Ayan. So, meron pa rin tayong net foreign selling. So, hindi na nagsawa lumabas yung ating mga foreigners. Negative 298.84 million naman. Ayan. So, tingnan mo dito. So, halos 2 months na selling yung ating market. So, kakaiba din yung ating mga foreign investors. Pag ayaw talaga dito sa ating market. So, ganun pa rin yung outlook na nakita natin sa kanya bukas kung wala masyadong good news. Ang nakikita ko lang na pinopost dito po sa Investa is yung pagkakasecure po ng ating Philippines ng contract with regards sa ating Novavax vaccines naman sa kanya. Meron siyang 30 million. So, ito po yung pag-usapan nila. Galing po kay CNN itong balita na to. So, pwede nyong pasadahan or balikan para mabasa nyo po kung ano yung mga information na nakalagay. So, ang pinaka-heading niya, the Philippines has finally secured 30 million COVID-19 vaccine doses with US drug maker Novavax vaccine according to vaccine czar Carlito Galvez Jr. Bard on Tuesday naman. So ito yung madalas kong makita na nakapost sa ating Investa. Hopefully makatulong sa sentiment ng ating market. Pero alam niyo naman siguro, meron pang isang news na nagse-circulate sa ngayon, hindi ko lang nailagay dito, is yun nga po, magkakaroon po ng hindi papayagan po yung ating mga minors na lumabas. So, starting po ng March 17. So, hindi ko masyadong nakuha yung details pero yun yung pagkakabasa ko sa kanyang headline. So, magkakaroon po na restrictions yung mga minors natin siguro para makontain yung spread po ng virus kasi medyo mataas nga po yung ating daily cases. So, ibig sabihin, hindi sila masyado magkakaroon ng activity, maapektuhan ulit yung ating mga business, especially yung mga nagre-rely naman sa mga consumer sectors po natin sa kanya kasi mag-stay lang sa bahay yung ating mga minors sa ngayon. Ayan. So, medyo hindi rin good news yun kahit meron tayong na-secure na 30 million Novavax doses naman. So, bahala pa rin si market kung anong gusto niyang gawin. Mag-bounce ba siya or maghanap muna ng support kasi parang hindi pa strong support yung 6,500 level based dito sa pinapakita naman niya kasi lahat ng indicators natin, lahat ng price action, ganun po yung pinapakita. Mas gusto pa rin niyang bumagsak kasi naghanap pa rin po siya ng strong support sa ngayon. So, yung ating COVID cases, so ito yung sinabi natin kahapon, more than 5,000 cases. Ang new cases natin ng March 15, 5,395. So, hindi ko pa nakita yung March 16 daily cases natin. Pero alarming na rin yan guys kasi umaabot na tayo ng yung 7-day average natin is
4,161. So mapipilitan talaga yung ating government na magkaroon ng mag-initiate ng mga lockdowns naman. So ito pala, Manila orders anyone below 18 to stay indoors as COVID-19 cases surges naman. So ito yung bagong panukala ng ating government. So starting tomorrow po yan. So tingnan po natin kung ano yung magiging epekto dito naman sa ating market. Silip tayo dito sa ating global indices. So parang wala siyang, walang masyadong iniinda itong si global market kasi makita mo parang sideways lang yung kanila market. So ito nga si Nasdaq futures medyo maganda. Down si Dow futures saka S&P 500 natin futures pero hindi naman ganun kalaki. So kahapon maganda po yung trading nila. So makita mo nag all time high na naman yata itong si Dow Jones o si Nasdaq po natin sa kanya. So dahil medyo sideways lang si US market, medyo mas maganda siguro yung sentiment niya kasi itong European market natin sumasabay siya and then green po yung galawan naman niya. So dito sa bandang Asia, medyo nag-drop lang is itong si dito sa may Russia yata to pero the rest makita mo kulay berde po lahat ng ating market sa kanya. Ayan. So talaga na pag-iwanan na po yung ating market dito sa ating PSEI index. So wala naman tayong magawa dyan kasi ayaw po mag-invest ng mga foreigners pag meron pong iniinda na hindi maganda yung ating economy naman. Okay? So yun po yung ating overall na perception dito po sa ating market. So medyo bearish pa rin tayo siguro hanggang bukas po ng ating trading. So tingnan po natin yung ating mga trending stocks. So, unahin natin si dito, nagkaroon po siya ng bounce na 3.35%. So, pumapasok na naman yung mga foreigners natin. No? So, nag-aabang yung ating mga foreigners kasi meron po siyang net foreign buying na around 10.52 million. So, 2 days na po. So, 18 million na. So, halos yung nagbenta ng dito sa mataas, 11.38. So, masal ulit sila sa 10 pesos naman. So, nag-establish ng support itong si dito natin. Hindi pa rin masyadong clear yung pinaka-base niya. Pero pwede siguro, lagay natin yung pinaka-support natin is dito sa mga consolidation ng candles. Ang pinaka-mababa natin is around 8.4. So, medyo nag-gain naman tayo ng konti, di ba? And then, yung resistance natin, meron siyang maliit na gap. Pero siguro, pwede dito, bago yung malaking gap, nung nagkaroon siya ng drop dito last time at 11.29. So, expect pag medyo malapit po dyan yung price action, baka mag-profit taking po yung mga medyo nakapulot dito sa around 9.15 kaninang umaga naman. So, medyo wala na siya sa kanyang downtrend na RSI kasi pag titignan mo dito, nakasilip na po yung ating RSI. Pero yung MACD, hindi pa rin naman maganda kasi wala pang curving up yung ating direction sa kanya. Ayan. So, naghahanap pa rin ng support si dito guys. So, overall, downtrend pa rin siya kasi ito naman yung previous channel natin sa kanya, di ba? So, meron siyang strong downtrend na direction. So, parang yung PSEI pero mas malakas yung drop nitong si dito naman natin sa kanya. So, pwedeng ganyan yung tingin mo sa kanya or kung medyo nalilito ka sa mga trading channel natin sa kanya, dito muna. So, meron siyang sideways area. So, medyo malaki din ba itong range na to? Medyo malaki din yata eh. So, kung medyo makasalo ka sa baba, then mag-bounce siya, malaki yung bounce nitong si dito natin. Kung dito sa may support area, and then magbabounce po yung ating price action naman sa kanya. So, medyo mahina yung volume. Puro halos foreigners yata yung sumalo. So, anyway, at least, medyo may pampalubag loob itong si dito natin kasi nag-gain naman siya ng 3.35%. So, ang nababasa ko lang na news dito kay dito natin is undergoing ng Senate plenary meeting, yung kanyang franchise. So, parang conditional yata yung franchise niya doon po kay yung meeting nila last time kay Senator Grace po, pero ang sinabi doon, pagkakaintindi ko sa kanya, okay na po yung franchise ni dito natin. Pero ngayon, meron tayong nababasa ng mga news na lumalabas na merong Senate plenary meeting sa ating mga telco players naman. Anyway, maganda yung galaw niya for today. So, tingnan natin kung medyo maka-breakout siya dito sa ating MA100 para kahit papano, medyo maganda naman siya at around 10.3, above 10.3 kasi pwede maging support kasi natin yung ating MA100. Ang pinaka-bad signal sa kanya pag medyo bumagsak na yung ating MA9 saka 20 sa ilalim po ng ating MA100 naman. Ayan. So, medyo matamlay pa rin si dito natin. Technical bounce yung nangyari ngayong araw na to. At kahit pa paano, meron siyang net foreign buy naman. Okay, so next po natin si PHA. So, ganun din. Nagkaroon din po siya ng bounce 4.76% and then meron po siyang
net foreign buying na 2.12 million naman. So medyo nag-subside din yung selling natin kay PHA kasi yun nga, nagkaroon siya ng bounce for the day. Pero bearish pa rin tayo sa kanya kasi yun yung overall trend. Di ba meron tayong dinodrawing sa kanya kahapon. Ito, yung downtrending channel natin sa kanya. So hindi pa rin naman nakakalabas yung price action natin dito sa area natin na to. So ang pinakamalapit na resistance dito sa bandang taas is at around 2.5 or yung ating pinaka-higher part ng ating trend lines or yung ating MA9 sa kanya. So, bearish pa rin naman tayo sa kanya hanggat hindi siya lumalabas dito sa area natin na to. So, ganun din naman, yung direction ng ating MACD is talagang bearish. Yung ating overall direction ng ating RSI is ganun din. Pabagsak din po yung kanyang direction naman. Ayan. So, nagkokonso itong si PHA natin. So, nag-aantay din siguro siya ng mga catalyst. Wala pa tayong masyadong mabasang catalyst dito sa ating SquidPay. Yung nakikita ko dito sa Investa is yung luma na. Yung ongoing pa rin yung digital banking license approval ni PHA natin. So hindi pa rin niya ma-implement yung ating cryptocurrency naman. Okay, so next po natin si ACE-N. So meron din siya net foreign buying. So bumabalik na ba yung mga foreigners natin dito kay ACE-N. So bisitahin po natin yung kanyang pinaka net foreign selling or buying 4.44 million. So meron pa rin siyang net foreign buying, hindi nga lang ganoon kalaki itong si ACE-N naman natin. Kaya hindi siguro bumabagsak yung ating price action, nagkakaroon siya ng malakas na support. So kasi ito yung previous support natin at around 6.67 or dito sa area na to 6.7 hanggang 6.8. So pero medyo bumagsak siya kahapon pala So ganun pa rin, medyo bearish pa rin naman yung tingin natin sa kanya, or rather sideways. Pwede rin naman sideways kasi nakalabas na siya dito sa descending trend channel natin sa kanya. So pwede lagyan mo siya ng sideways channel. Pero hangga't hindi gumaganda yung perception dito sa ating market, medyo bearish tayo ng konti kay ACE-N. So meron palang silip yung yung kanyang RSI level pero below 50 pa rin naman. Kaya hindi pa rin natin makita yung bullishness po nitong si ACE-N naman natin. Hopefully, accumulation tong area na to para makita natin kung magre-retest siya dito sa bandang taas at around 8 pesos naman. Siguro yan na muna instead yung 8.2 yung pinakamataas na resistance area po nitong si ACE-N natin for the time being naman. Okay? So, mahina pa din po yung kanyang MACD at pabagsak din po yung kanyang direction. So, ganyan na lang muna. Tingin po natin kay ACE-N naman. Next, si Merrimart. So, nag-bounce din siya. Malit din lang. 2.42% and then meron siyang malit na net foreign buying. So, ayaw pa din ng foreigners din. 1.94 million. So, ang mahirap sa kanya, pag titignan mo yung galaw niya, parang pabagsak pa rin itong si Merrimart. So, balik ko yung yung trend channel na sa kanya. Ito yung nakita natin last time. At ngayon, nagiging resistance natin yung pinaka-base ng previous na downtrending channel natin sa kanya. Yan. So, nagko-consolidate din siya, pero parang may tendency na maghanap pa ng support itong si Merrimart. So, medyo sakto siya dito sa IPO or rather yung isang ceiling play natin sa kanya last time. So, dito po siya sa candle na to, nakahanap ng support for the day naman. So, tingnan natin, mas maganda siguro bumalik muna siya dito sa bandang taas para balik siya dito sa ating trading channel para may opportunity na mag-bounce siya until 5.8 pesos. Pero sa ngayon, since medyo malalim siya and then talagang pabagsak yung overall direction, so konting ingat na lang po kung sasalo ka dito kay Merrimart. Kasi lahat naman ng indicators, ganun din sinasabi, pabagsak yung RSI, pabagsak din po yung ating MACD direction naman dito kay Merrimart natin. So, March 16, wala pa rin tayong news. Malapit na yung April with regards naman po sa kanyang wholesale business naman. So, yun po yung inaantay ng ating mga investors sa kanya. Okay? So, ganyan lang muna. Next po natin si Apollo. So, hindi masyadong gumalaw si Apollo, So, nag-drop siya pero nag-recover. And then, nag-gain na lang siya ng 0.53%. So, tingnan mo na maigi guys yung ating mga dinodrawing na trend channel kasi pag hindi niya mabutas yan, malaki yung possibility na susundan niya yung direction po ng ating mga pababa na trend channel naman sa kanya. So anyway, nag-retest siya sa 0.1614. Hopefully malakas na resistance or support level kasi malapit naman sa MA 100. Ito pong ginugwait natin sa kanya and then medyo visible mahina siya kasi nag-gap down po yung ating price action kay
Apollo naman. Ayan. So, mahina din yung ating RSI. Actually, ito may tendency na pumunta sa oversold kasi pabagsak po yung direksyon ng ating RSI. Medyo malapit na rin naman, nasa RSI 38. And then, pa-downtrend pa rin po yung direksyon ng ating MACD formation naman. So, mukhang yung mga rebound natin is technical relief. So, pero mga parang dead cat bounce kasi hindi po malalakas yung kanilang galawan. Ayan. So, ito po yung mga nag-gain or rather isa sa mga nag-gain natin for the day, si BHI. So, congrats po dun sa mga nakasalo kahapon. So, meron siyang 9.41% na gain naman. So, kahapon, sinasabi natin, medyo undecided yung candle. Pero kinaya pa rin for the day kasi wala naman talagang ibang mapuntahan dito po sa ating market. Ayan. So, pinag-uusapan kasi kahapon, itong si BHI, di ba, meron siyang disclosure. Yung sabi natin kahapon is, meron nga nag-i-invest sa kanya. And then, ang par value na kinukuha is nasa 0.1 peso level naman. So, medyo, ano kasi yun discount. So, kaya siguro pinapasok po ng mga traders itong si BHI naman natin. So, maliit lang kasi yung market cap niya, nasa 1.12 billion. And then yung prices is nasa cents. So, ingat ng konti sa penny stocks guys ha. Pero may karga si si BHI. Makita mo, laki ng volume niya for the day. Kaya hindi tayo magtataka kung kakayanin niya magkaroon ng spike above dito sa dinodrawing natin na resistance. Siguro around 0.1 yung pinaka-resistance natin sa kanya. 0.096 yung pinaka niya ngayong araw na to. Pero psycho resistance natin is 0.1 kasi yan po yung yung price kung saan kumuha ng par value yung ating isang investor naman sa kanya or nag-subscribe sa kanya increase on authorized capital stock naman. Ayan. So, okay na okay yung ating MACD. Mukhang ito lang yung uptrend dito sa ating mga stocks sa ngayon kasi po nakabuka yung ating MACD and then medyo malayo siya. So, very bullish po itong si BHI po natin. So, kung sakali lang ma-breakout niya yung 0.1, ang next resistance natin is medyo mataas na 0.11 level naman. Ayan. So, hopefully, maka-breakout siya para makabawi yung mga kasama natin na medyo nalugmok yung mga pag-drop ng ating mga trending stocks for the past 2 weeks na trading naman na po natin. Okay, so congrats po, 9.41%. And then lastly, CLI, ayan, so akala ko nung unang basa ko yung cash dividend niya is nandun na po yung kanyang 123% na stock dividends. Pero clarify naman yan ni CLI, meron siya disclosure na nilabas kaninang umaga. So ang sabi dito, Cebu Landmaster has declared regular cash dividend on the back of the company's resilience and stellar performance during the 2020. So, ang sabi dito, for the year 2020, the company has reported 14.25 billion of sales take up, 12.4% growth from the previous year, 12.67 naman showing a positive performance amidst nationwide lockdown. So mukhang malakas itong CCLI as a property company pero hindi pa rin napapansin ng ating mga traders or investors hanggang sa ngayon. So ang ganda ng port netong si Cebu Landmaster. Kung binabasa ko lang yung yung earnings niya kasi nag-grow siya kahit na medyo pandemic po yung ating sentiment sa market. So meron siyang dineclare na dividends. Ang value is nandito po, hanapin ko lang, so hindi ko nabasa. 25 centavos was approved during the board meeting held today, March 16 naman. And then meron pa tayong upcoming sa kanya, hindi nga lang natin alam, 123% stock dividends in 2021. Pending pa rin po kasi ng Securities and Exchange Commission. Kaya siguro nagkaroon ng magandang galaw ng price action itong si CLI natin. So, nag-gain po siya 6.18% after magkaroon po siya ng disclosure with regards po sa kanyang cash dividends. So, sabi ng mga kasama natin, bukod sa stock dividends, namimigay po ng cash dividends po itong si CLI naman natin. So, maganda po yung galawan ng ating RSI above 50 and then nag-start na pong mag-recover yung ating MACD. And then overall picture, kung MA20 yung sinasabayan mo, uptrend po yung direction nitong si CLI. Yun nga lang, pag medyo mataas yung galaw niya, ang bilis magkaroon ng profit taking sa kanya. So, walang masyadong support sa mga investors itong si CLI, kahit na maganda po yung kanya mga disclosures naman. Okay, so tingnan po natin kung yan yung susundan niya. Kung gusto mo ng trading channel, so i-clone mo lang to. And then pwede mo maging basis ito para malaman mo kung mauuntog siya or hindi dito sa area na to at around 5.8 pesos naman. Okay po, so yun po yung ating mga reviews dito sa ating stock market. So hindi pa rin maganda yung outlook, especially yung kalalabas na news
na magkakaroon nga po ng limitation ng paglabas po yung ating mga minors. So, magiging bad sentiment na naman yan dito sa ating market kahit na meron tayong good sentiment with regards po sa pagkakasecure ng ating government dito sa Novavax. So, ang tanong kasi, kailan darating yung ating 30 million Novavax doses naman sa kanya para naman ma-lift yung sentiment po ng ating mga businesses sa kanya. So mukhang hindi pa na-finalize. Ang kontrata lang yata na na-finalize is yung pagkuha po ng ating vaccines kasi wala pa naman na-disclose na information galing po sa ating government naman. Okay, so yun lang po muna yung ating outlook. So i-manage mo maigi yung risk, hindi pa tayo nagbo-bottom. So wala pa tayong makitang bottom candles or formations dito po sa ating PSEI index naman. Okay po. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. And then yung ating Patreon is April 2 po yung ating bukas sa kanya. And then follow mo din ako dito sa aking Facebook account na Palaboy Trader at Facebook page na Palaboy Traders. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.